Purihin ng kanyang ngalan, ang lahat ng nilikha niya'y mabuti. Pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilangin ng kanyang ngalan. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklo ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamta namin ang kalayaan at pamana sa piling mo, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung minsan ang isa sa inyo'y may reklamo laban sa kanyang kapatid, magsasakdal ba siya sa mga hukom na pagano, sa halip na ipaubaya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-aayos ng usapin nila? Hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang ahatol sa sanlibutan? At kung kayo ang ahatol sa sanlibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ang ganyang kaliit na bagay? Di ba ninyo alam na tayo ang ahatol sa mga anghel? Gaano pa ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Kung kayo'y may usapin, idudulog pa ba ninyo ito sa mga taong di kinikilala ng simbahan? Mahiya-hiya naman kayo. Wala na ba sa inyong marunong mag-ayos sa sigalutan ng magkakapatid? Ano't nagsasakdal pa kayo sa hukuman? Kapatid, laban sa kapatid, at sa harapan pa ng mga taong walang pananampalataya. Ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa ay isa ng kabiguan sa inyong pagkakapatiran. Hindi ba mas mabuting tiisin na lamang ninyo ang pang-aapi at palampasin ang pandaraya sa inyo? Subalit kayo pa ang nang-aapi at nandaraya, at sa inyong mga kapatid pa naman. Hindi ba ninyo alam na ang makamakasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag niyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyusan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanlait o magdaraya. Ang ganyang mga tao'y walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit kayo'y nilinis na sa inyong mga kasalanan at itinalaga na kayo sa Diyos. Kayo'y pinawalang sala na
sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at ng Espiritu ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari. Ikaw, Siyon, ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin, at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpapagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Napakinggan po natin sa ating mga pagbasa na hindi lamang personal na mga karamdaman ang kailangang pagalingin. Maging sa panlipunan o pansambayan ng istruktura ng kasalanan,
ay dapat din tayong matubos. Sa unang pagbasa, ang pagkakaroon ng usapin ay kabiguan na ng pagkakapatiran. Sa Ebanghelyo, ang mahipo man lamang si Jesus ay mangangahulugan na ng kagalingan. Kung inyo pong napansin mga kapatid, nag-uumpisa ang kamanghamanghang mga bagay, maging siguro yung mga hindi nakakatuwang mga bagay, sa maliliit. Ano ho? Nag-uumpisa sa maliliit. Ang pangkalahatang kagalingan, halimbawa ng katawan, ay nagmumula sa simpleng paghipo kay Jesus. At sa case natin ngayon, nagsisimula ito sa paghalik natin o paghipo sa talampakan ng kanyang imahe. Yung pagbagsak naman ng samahan ng isang sambayanan o pagkakapatiran ng isang simbahan ay nagmumula din sa kaunting usapin, mga bulong-bulungan, kampi-kampihan. Hindi na natin uulitin pa sa iba yung napakinggan natin na masakit na salita tungkol sa ating kapwa. Diba? Pipigilan na natin yung structural dimension of sin. Hindi na tayo magpa-participate doon sa paglaganap pa ng kasamaan. Ngayon mga kapatid, habang nag-e-escalate ang sitwasyon, unti-unti din pong tumitindi o nai-intensify ang hidwaan o yung mga iringan. Hanggang sa lumalaki na ito, unti-unti, lalo na pag inungkat pa, yung mga dati ng mga tiniis, pinagpasensyahan at pinalampas muna. Ang nangyayari, hindi pala talaga nakakalampas. Nakalista pala. Nakalista pala sa memorya yung mga atraso ng mga nakaraan. Ngayon, ang nangyayari, pagka na-trigger na ngayon, uungkatin na yung lahat. Wala na sa issue, wala na sa usapan, dinadala pa sa usapan. Kaya sa halip na magkasundo, nag-aaway-away pang lalo. So naiipon, nagkakapatong-patong, at ngayon nasusulsulan, sumisiklab, at nag-aapoy. Yung apoy may sarili ding buhay yan, katulad ng salita. Sabi natin kanina, pag nakabitiw na sa iyong bibig yung salita, may sarili na siyang buhay. Yung apoy, pag nasindihan na, hanggat hindi mo yan binubuhusan ng tubig o tinatabunan ng lupa at buhangin, lalaganap yan. At ano bang ginagawa ng apoy? Susunugin niyan ang inyong samahan. Sa panlipunang aspeto, mga kapatid, trigger lang ang hinihintay para lahat ng pinuhunang pakikisama, lahat ng ininvest na pakikipagkapwa at pakikipagmabutihan ay nadudurog at gumuguho sa isang trigger lang. Yung pag napuno ka na, yung tipong, yun na lang pala ang hinihintay mo, dumating sa'yo, napuno ka na, tapos ng lahat. Dadagdagan ko lang yun, bago pa tayo magpatuloy sa personal na aspeto. Yung pong trigger natin, mga kapatid, mababantayan natin ang ating sarili kung meron tayong tinatawag na internal, yung panloob sa ating sarili na trigger. Ito yung ating mga nararamdaman. Halimbawa, may sinabi yung ating kaibigan, nasaktan tayo, na-trigger tayo. Internal, kalooban ang na-trigger sa atin.
Ang external naman ay yung halimbawang napaharap tayo sa isang sitwasyon na nakatrigger sa atin, merong naka-remind sa atin ng pagkakadisgrasya noong nakaraan. Halimbawa, ikaw ay naging biktima ng isang vehicular accident. Takot na takot kang sumakay sa jeep. Ngayon, habang ikaw ay papunta rito sa Quiapo, nakasakay ka galing halimbawa kung saan, may nasaging motorsiklo, yung jeep na sinasakyan mo. Kahit hindi naman masyadong nasaktan yung driver ng motorsiklo, parang ang iyong takot ay sobrang-sobra. Dahil kasi, na-trigger sa'yo yung karanasan mong panlabas sa iyong sarili na noon pa, bit-bit mo pa hanggang ngayon. So ayun panloob na trigger, panlabas na trigger, kung sabay yan, lalo nang puputok sa iyong sarili. Sa personal na aspeto, mga kapatid, sapat na stress lamang ang hinihintay para lahat ng unti-unti pero lagit-laging mga pagpapabaya sa kalusugan, yung pagpupuyat mo araw-araw, nag-aaral ka, nagre-review, sige ang iyong puyat, salamat kung bata ka pa. Pero naiipon yan. Naiipon niya ang iyong puyat at sisingil yan pagtanda-tanda mo ng kaunti. Yung unti-unti pero lagit-laging pag-abuso sa katawan, sobrang pagod, paliligo halimbawa kahit may pawis o pagod, o kaya naman ay sobrang pag-exercise na halos malagutan ka na ng hininga, o kaya ay atakahin ka na sa puso, akala mo'y napakaigi, yun pala ay nakasasama sa iyo. O yung sobrang pagkalulong sa mga bisyo. Unti-unti lang naman, di ka naman nagsisigarilyo ng isang kaha sa isang sindihan Pero yung paisa-isang stick, pagkakatapos mong kumain, naiipon yan. Saan ba pupunta yung usok na yan? Kundi sa iyong baga. At sumasama yan sa iyong circulation, papunta sa iyong brain. Unti-unti, lagit-lagi, humahantong sa mga kalagayang nanaisin mo ring mahipo man lamang ang talampakan ng imahe ng mahal na poong Jesus Nazareno para sa iyong kagalingan. Lahat ng ito, mga kapatid at mga kadeboto, ay hindi naman nangyayari ng biglaan. Hindi naman isang kisap mata, may sakit ka na agad. Hindi naman paggising mo bukas, ay ikaw ay paralisado na kaagad. Ang full-blown na pag-aaway, halimbawa, ay dala ng matagal ng kinikimkim na sama ng loob na dati ay napapagpasensyahan. Ang biglaang pagkakasakit, isa pang halimbawa sa personal na aspeto, ay dala naman ng matagalang pagwawalang bahala sa balanseng pamumuhay. Ang mensahe ng mga pagbasa natin ngayon, minamahal kong mga kapatid at mga kadeboto, ay ang hindi pagpapabaya sa maliliit na sinyales at babala na sa malaot madali ay maaaring tumuloy sa mga nabanggit na natin kanina. Kumukulo na halimbawa ang iyong dugo pag nakikita mo o naalala siya at hindi na kayo nagkikibuan. Nagiging chain smoker ka na halimbawa, chain smoker. O stress eater. Puyat ako, kakain na lang ako. Kain. Pagod ako, kakain na lang ako para makabawi. Nagiging stress eater ka na. At hindi mo na mapigilan. Mga senyales na po ito at babala. Natotolerate mo pa lamang sa ngayon. Kasi baka medyo makapal-kapal pa ang iyong puhunan. Pero ninipis at ninipis din
ang ating puhunan, mga kapatid. It's just a matter of time. Gaya ni Jesus, laanan po natin ang panahon at enerhiya, ang pananalangin. At pagbaba natin mula sa ating mountaintop moments, umasa tayong malinaw na rin ang ating gagawin. Tungkol sa ating sarili at sa lipo ng ating ginagalawan. Idalangin natin sa mahal na poong Jesus Nazareno, turuan niyo po kaming manalangin, pumili at magpasya. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinatawag tayo ng Diyos bilang kanyang hinirang upang sundin ang kanyang kalooban. Manalangin tayo ng may pananalig sa Diyos na nagnanais na ang kanyang bayan ay mamagitan para sa sandaigdigan. Sa bawat panalangin ang atin pong tugon, Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang simbahan sa pamamagitan ng Santo Papa at ng mga obispo, naway umakay sa atin sa kaganapan ng buhay Kristiyano. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga mambabatas, naway gabayan ng ating bayan para sa kasiguruhan ng kinabukasan at kaunlaran ng ating bayan. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Tayo naway magsumikap at maging tapat sa ating bukasyon na itinakda ng Diyos para gampanan natin. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga matatanda may sakit at nalulumbay, naway matagpuan ang presensya ng Diyos sa kanilang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga yumao, naway mamahinga sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Sa sandaling katahimikan ng ating puso, lakas loob po nating iakyat sa krus at ilapag sa dambana ng Nazareno ang ating mga personal na intensyon, pati na po yung mga ipinagbilin sa atin ng ating mga mahal sa buhay sa pagsisimba natin dito sa Quiapo. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, narito kaming nananalangin upang gawin ang kalooban mo. Tanggapin mo nawa kami sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak, siya na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tayo na po ang lahat. Halina't manalangin mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming may alay. At naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayon ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinapangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwas tong lubos. Siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo, ng lahat ng mga obispo at kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga mahal namin sa buhay na nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Pinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Langin tayo. Kaming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas na't iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan at pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahin at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalainawa kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ng minamahal nating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati namin.